I'm Sharon. I'm 41 years old. I'll be taking hotel and tourism management at Niagara College, I'm Toronto. Arnold R. Torres and I work at Max's Restaurant at SM North EDSA as a position of the ship manager too, and I'm 43 years old. Kasi po nagtuloy po ako mag-aral noon ng tinapos ko po yung course ko na HRM. Tapos may pumunta sa school namin na nag-o-offer ng J1 visa. Kaya lang hindi siya pasok kasi yung age ko. So may limit sila. Kaya naghanap ako ng ibang alternative. So doon ko na na meron palang study sa Canada. Kaya yun, naghanap ako ng mga consultant. Marami din ako mga napuntahan, ma-attend ako ng mga SMX convention. So doon ko po na tapos hindi ko pa po alam na meron palang iCanada. So nabasa ko siya nung nag-join ako ng mga group sa Facebook. Tapos nakita ko nga po na bukod sa free consultation, so talagang siya, trusted din daw po. So nag-try ako mag-inquire. Actually po, dun pa lang po sa pag-prepare ng mga documents, akala ko okay na lahat. Kaya lang marami pa pala akong mga kulang. So, yun po, nung buti na lang, inassist ako nila, sir, kahit yung sa pagbabayad ng sa bangko. So, hindi rin alam nung teller kung paano yung gagawin niya. Buti na lang, on the spot, na may nag-reply agad sa iCanada. Kaya nag-guide kami kung paano magbayad ng tuition fee sa Canada. Confirm na yun po. Sa una pa lang po talaga hindi pa ako makapaniwala na yung sa kanya po na application na. So, na-overwhelm po ako na tatlo po kaming makakaalis. Imbes na siya lang po. Thanks God po na maraming salamat dito sa iCanada na hindi po sila nagsawang magbigay ng sa amin, ng lahat ng mga questions ko namin na address po nila lagi. Nung una po talaga iniisip namin, sabi ko gano'n sa asawa ko, medyo pinanghihinaan na rin po kasi siya ng loob kasi sabi niya, parang ang tagal naman, sana ma-approve tayo. So sabi ko, isip ka lang, think positive lang, sabi ko gano'n sa kanya. Kasi malay mo, tsaka may tiwala din kasi ako na kakayanin nung mga taong humahawak sa amin. Nag-aaral pa lang po ako nung tinuloy ko yung course ko. Doon po na engganyo ako dun sa J1 visa. Tapos sumunod po, nung hindi po ako na-approve doon, so sabi ko parang wala talaga. So nag-try din ako sa cruise ship, wala din po. So sabi ko, gamitin ko na lang yung OJT. Ako sa Novotel. And then, akala ko after ng graduation, makakahanap ako ng trabaho. Kaya lang, siyempre, ang hirap makipagsabayan sa mga younger generations. Tapos wala din akong experience. So, nung time na yon so talagang wala na. Kahit sabi ko, kahit ano na lang trabaho, pasukin ko na. So, nung time na nakapasok pa ako sa trabaho sa real estate and St. Luke's. So, nagka-pandemic. Pero before nun, nagtatry na ako maghanap ng ibang way kung paano makapunta ng ibang bansa. So, doon ko na na meron palang ang SMX noon na study abroad. So, doon ko nakilala yung ibang mga consultant. Tapos, nag-try din ako sa iba, kaya lang parang may fear ako na baka mamaya hindi pasok yung ko na naman, ma-ano na naman ako, ma-down na naman ako. So, ang ginawa ko, nag-research sa mga Facebook, mga platform ng social media. So, doon ko po nakita yung mga comment ng ibang tao, nagtutulungan sila. Tapos may nabasa po ako na nakalagay doon na Canada siya. Actually, marami na ako na pagtanungan, madami na ako nakausap sa Zoom, sa mga Viber. Kaya lang, nung time na magbabayad na ako, hindi na nagre-reply. So, sabi ng asawa ko, pag-isipan mo muna kasi malaking pera yung bibitawan mo, sabi niya. So, sabi ko, bigyan natin ng isang araw. Tapos, after one day, hindi pa rin nagre-reply. Kasi tinatanong ko paano ako magbabayad, saan ako magbabayad. So, wala talaga. So, sabi ko, may dalawa pa akong option. Sabi ko, may dalawa pa akong consultant. So, ang ginawa ko, kinontak ko po kayo. Tapos, yun na po nagano sa akin po. So, talaga, ginawa namin yung ginagawa ng iba na bumibili ng donut para daw approve daw po agad. Lucky Tapos, charm. halos araw-araw dumadaan kami sa simbahan. Pinagpe-pray namin na ma-approve kami. So, yun po. Hanggang sa
Sabi ng asawa ko, ang tagal naman, sana ma-approve, sana ma-approve. Lahat talaga ng ano, inaano namin na sana ma-approve. So, nagulat na lang kami na nung time na dumating yung anak ko kasi siya po yung may hawak ng cellphone. So, natanggap ko yung ano, yung Viber message, may nakalagay na form. Tapos sa baba, congratulations. Tapos, hindi ko pa po na ano yun na congratulations. Nung tingnan ko mabuti, may nakalagay na approve. So, doon po, nagulat ako. So, hindi kami makapaniwala na approve pala kami. Kailangan lang po talaga, ano eh, magtiwala ka dun sa taong humahawak ng application mo. Tsaka dapat, huwag kang masyadong eager na kulit-kulitin sila kasi kahit naman sila, tina-try din nila yung best nila eh. So, give them time para ma-process yung ano mo. Kasi kahit siguro ikaw yung nag-aasikaso ng papers mo, ganun din eh, matatagalan ka rin eh. So, talagang bigyan nyo sila ng time. Huwag nyo i-rush, huwag niyong kulit-kulitin kasi nakaka-stress din yon. Kasi hindi rin nakakatulong yun para sa kanila. So, tiwala lang talaga tsaka pray lang yan. For me, dun sa mga nag-a-apply na gustong mga open work visa, sa mga student visa, huwag kayong magsawa na mag-try and try. Kaya nga sabi nila na try and try until you succeed nga, di ba? Yung quote na gano'n na kahit pa paano, ibigay niyo yung tiwala, syempre. Yun yung pinaka number one sa lahat, eh, yung ano, yung trust. Kasi kung wala kayong trust sa isa't isa, wala kayong kumbaga, hindi kayo nagtutulungan na ah, husband and wife. Dapat andun yung lahat ng ibigay niyo lahat ng 100% trust niyo sa isa't isa. Na dapat think positive lang kayo lagi. For me kasi parang ako yung nagiging negative na na para sa kanya kaya I-give up lang. oo. Kumbaga doon lang sa lagi kami nagpe-pray na laging think positive na huwag niyo kakalimutan lagi si God kasi siya yung magiging way niyo eh. Kumbaga tayo lang tayo, instrument lang tayo. Kumbaga siya pa rin yung siya talaga yung magbibigay ng sa atin ng will natin na kung ano yung para sa atin talaga. Talagang para sa atin. Try lang po kayo, huwag kayong mag-give up. Tapos, iba talaga pag ay Canada ang nag-alaga sa'yo, ibibigay nila lahat ng serbisyo kailangan nyo. Tsaka, anytime, kahit hindi sila yung nakausap ninyong tao, meron at merong aalalay sa inyo on the process ng application ninyo. Salamat ako sa iCanada. Siyempre hanggang ngayon hindi pa rin kami makapaniwala na na-approve yung application namin. So for those who are gusto mag-apply ng mga visa o work visa application sa mga open work application, you try iCanada. Lahat ng mga support and trust bigay nyo sa kanila tapos sila naman hindi naman din nila papabayaan dahil bibigay din naman nila yung best nila para ma-give nila yung service nila and full service nila para sa inyo. And then huwag kayong magsawa magpasalamat kay God. Yun lang po.